Isinagawa noong Sabado ang test run ng kauna-unahang hybrid electric train o electric train na proyekto ng Department of Science and Technology at Philippine National Railways. Binuo ito ng mga Pinoy engineers at technician. At ayon sa kanila, environment-friendly na, energy-efficient pa ang hybrid train. Silipin natin yan kasama ang pambansang good boy na si Mon Gualvez. Good morning, Mon! Kopyang-kopya talaga. Good morning, Jeff, Renz at mga kapatid. Lalo na yung mga may pasok po dyan. Ako, gising at bangon na dahil alam naman natin, don't forget, Monday traffic. At para maiwasan nga yung kalbaryo sa bigat ng traffic, ang solusyon ng gobyerno ay tangkilikin nga daw yung mass transport system o yung public transport system. Gaya na lamang, ito nasa likod ko ng mga tren ng Philippine National Railways. Pero kung titignan natin, syempre ang typical kumbaga, idea natin sa mga train natin, lalo na yung PNR, sabihin natin, luma, di ba? Yung labas parang kinakalawang. Pero inside, medyo may kagandahan na rin yan na may aircon na. Pero ngayon, para mas gumanda pa nga, ito ang ating pagiging, yung public transport natin, ito nasa likod ko naman ngayon, ito yung binagmamalaki ngayon na hybrid electric train ng DOST. Bakit tinawag na hybrid electric train? Mamaya sagutin natin yan dahil nga ito yung pinapaliwanag natin na energy efficient at environment friendly. Pero nakaka-proud kasi dito mga kapatid, etong hybrid electric train, talagang Pinoy made ito. Kaya talaga nakaka-proud maging Pilipino dahil lahat mula sa feasibility study, sa research, hanggang sa pag-assemble niyan, lahat yan, all Pinoy made. The same here. Dahil kung dati dinidescribe natin yung hybrid electric bus na malatrain ng itsura, dahil nga sa pagkakadugtong-dugtong nito sa kahaba, ngayon pinanindigan na yan ng DOST dahil sa kanilang hybrid electric train, nagsasagawa sila ng testing ngayon sa mismong mga riles. Ito nga hybrid electric train mga kapatid, tinetesting na ng PNR kung sasakto ba ito, di ba? Meron ng konti mga changes, no? May pagkakaiba lamang dahil like dito, sa pinaka-platform niya, yung taas ng tren, o yung pinakapasukan, medyo mataas siya mga kapatid. Kaya ito yung mga ilabas ng mga i-correct dahil gumamit ng extra stool para pagpasok. Pero kung advancement naman o pagiging advanced yung pag-uusapan, nasilip natin yung control area sa harapan, talagang ano na doon mga kapatid digital na talaga yung itsura niya. At gumagamit sila ng human-machine interface. Kaya talagang makikita mo na lahat talaga yung pinaka-status ng trend. At dito naman sa loob, mga kapatid, nako, dahil bago, sobrang lamig dito sa loob. Kita niyo naman, nagmo-moist-moist na yung pinaka-bintana. That shows na talagang napakalamig. At kumpleto pa nga yung kanilang mga handrail, ito yung mga pinakahawakan, at meron ding pangbasag ng salamin kung sakaling kailanganin, saka pamputol ng mga railings, at merong telecommunication din dito, kung sakaling kailangan, in case of emergency, at meron din ditong ito, LED, kung sakali may mga announcement or sabihin natin anong station na ba yun next, di ba? Meron din ditong TV at saka iba pa yung pinaka-area. At maganda, malaman natin, kasi pinagmamalaki nitong hybrid electric train is yung pagiging energy efficient at saka environment friendly. At maganda sasagutin niya ni Engineer Pablo Acuin from DOST. Hi sir, good morning. Good morning, Sir Mon. Okay, sir, po naman tayo. Okay, para maiba lang. Ayan. Sir, yun nga, sabi nyo kasi this is energy efficient saka environment friendly. Paano nangyari? Yes, sir. Energy efficient yung ating hybrid electric train because of its hybrid system. We can save 30 to 50% of fuel consumption. And syempre, environmental friendly dito kasi less yung carbon emission natin. Nakita ko parang nasa mahigit 200 yata yung batteries na nasa harapan, no? Yes, sir. 260 pieces yung batteries natin na ginagamit sa hybrid system. Doon kasi tayo nag-store ng energy na generate ng ating train set. Sir, balita ko rin parang kapag nagbe-break yata itong tren, itong hybrid electric train, nagpo-produce pa rin siya ng energy. Paano nangyari yun? Ayun, sir. Bali yung ating mga motor, nagpa-function siya as generator kapag nagbe-break siya. So, yun yung regenerative energy natin. So, china-charge din ng ating train yung mga batteries natin kapag nagbe-break siya. Okay, sige. How about yung seating capacity nito, sir? Gaano karami ba yung kayang isakay? Although, makikita natin talagang mas maluwag siya. Yes, sir. Yung seating capacity ng ating train set is 220 passengers ang kaya niya isakay. Per bagon yan? O... Yes, sir. Per passenger coach natin. Wow! So, how many coaches ba meron tong hybrid electric train So, meron tayong 5 coaches, sir, at meron tayong 4 na pwedeng sakyan ng passenger. Wow, okay. So, almost 1,000 pala yung kaya.
Ano bang main goal natin, sir? Bakit tayo gumawa ng ganitong klaseng hybrid electric train? Nung umpisa, bus, ngayon naman train. Dito kasi sir, so syempre hina-highlight natin yung capability ng mga Filipino engineers natin and Filipino workers natin. Kasi kaya naman natin gumawa ng sarili nating mass transportation. Okay. Ang tanong ngayon, sir, kailan ba ito babiyahe? O pwede na ba itong bumiyahe? At ano ba yung ruta? Ngayon sir, kasi ang next step namin is magkaroon to ng safety certification para syempre yung ating train is maging safe para sa mga pasahero natin. Nasa testing stage pa rin tayo. Yes sir. At ang magiging ruta rin nito sir is from Tutuban to Alabang na commuter train Okay, sa oo. PNR. Same, no? Sir, Yes, panghuli na lamang, I heard, kung may gustong mag-sponsor ba ng paggawa nitong, di ba? Yes sir. Kayo na po manawagan. Ayun sir, we need talaga yung cooperation ng government and private sector para po magkaroon ng commercialization at mas marami tayong ma-produce na train na pwedeng tumulong ngayon sa existing fleet ng PNR trains. Alright, maraming salamat po, Engineer Pablo Abuin. Thank you, sir. Thank you po, thank you. Ayan mga kapatid, isa pa sa may pagmamalaki natin dito, itong hybrid electric train, talagang gawang Pinoy. Kaya naman talaga masasabi mo na ang sarap maging Pilipino kung ganito kagagaling naman o kagaganda yung mga nagagawa nilang proyekto. So yun muna pinakahuli aksyon ng Mobile 5 mula rito sa Tutuban, Maynila. Balik sa studio. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.